binayad na daw nila tig ₱5 milyon ang ulo ni Senator Riza Ontiveros at Senator Win Gatchalian. Ito ang wow trending. Birador nagugurgor kay Senador Riza Ontiveros at kay Senador Win Gatchalian. Binayaran na daw di umano ng 5 milyon bawat ulo. Pero kampante naman si Toto Kausing na sigurado naman daw siya na hindi basta-bastang matitira ang dalawang senador na sila si Senador Riza Ontiveros at Senador Win Gatchalian dahil daw mahigpit ang mga seguridad nito. Kwento pa nga ni Toto Kausing na narinig daw ng kanyang source na may tumawag sa cellphone na merong gagawing raid ang CIDG sa Pogo sa Bamban, Tarlac para hindi mahuli at makatakas ang mga boss na in-check. Duda si Toto Kausing na si General Karamat mismo ang nagbigay ng abiso sa mga in-check. Pinindutan ang grupo ni Alice Go para makatakas dahil bakit daw ililipat sa Mindanao. Tinapon ang unang nagsasagawa ng operasyon sa Bamban, Tarlac na Pogo na si CIDG Colonel Buyakaw matapos nga daw na makatanggap ng balita ang mga in-check sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Dali-dali daw itong kumuha ng mga grinder para buksan ang mga bolt na puno ng pera at relo na Rolex. At pagkatapos daw ay nakita pa mismo ng source ni Toto Kausing at nagulat pa nga daw ito na bigla na lang nag-alisa ng mga sasakyan ng mga boss na Chinese sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Ang ibang mga Chinese na nakatakas pumunta sa Fontana. Dagdag pa ni Toto Kausing na may traidor sa PNP at ang nakakalungkot daw ay general pa. Isa daw di umano si General Karamat na tumatanggap ng buwanang payola galing sa Pogo ni Alice Guo. Kung sa huweteng kalahating milyon bawat buwan, milyones naman daw ang suhol sa mga pulis na protektor ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Dahil nga nakatakas sa mga boss ng Pogo, dala daw nila ang maraming dolyares, Rolex na relo sa kanilang pagtakas. Kaya umabot na lang daw sa 167 ang nahuli na mga taga-PAOK dahil marami na ang nakatakas na in-check. Kaya ito ang naging komento ng mga netizen. Calling out Congressman Barbers, Acop, Fernandez, Busita, Paduano, Pimentel, please summon General Karamat and all those who under his command for congressional inquiry. This is the worse than drug scandal. Grabe na itong bansa natin. Bakit ganito ang mga opisyalis ng ating bayan? We have no other country but the Philippines. Praying for you, Attorney Kausing, for the good of our country. Kaya nakakawala yung mga Pogo dahil sa timbre at koneksyon ng mga opisyalis. Ang ganda na ngayon, meron ng social media, nakikita na sa buong mundo ang mga nangyayari at problema sa Pinas. God bless you, Sir Attorney Toto Kausing. Kaya ayaw gumawa ng mabuti ng ibang pulis dahil natatakot silang masibak sa kanilang general. Kamukha na lang ng nangyari sa raid sa Pogo Hub sa Bamban. Totoo yan, Pilipino din ang tumutulong sa mga Chinese. Kaya lumalala, naghari-harian sila sa bansa natin kasi alam nila na pera lang ang kapalit. Sa airport pa lang nagsisimula ang lahat. Kung walang Toto Kausing, walang mabubunyag na katotohanan na mga katiwalian. Kaya Toto Kausing, ang Panginoon ay di natutulog. Dapat manalo ka, Toto. Pagka senador, sana po lahat ng mga concern sa Pilipinas maging tulad nyo po. Saludo po ako sa inyo kasi kahit ako, ganyan din po yung gusto ko na straight at makahelp sa mga tao. Kaya po, ingat po lagi at baka po naman ay matulad kayo kay Mr. Percy Lapid. Nasagap akong balita mula po sa aking A1 source na pinagmulan ng impormasyon na malapit kay Alice Go na binayad na daw nila tig ₱5 milyon ang ulo ni Senator Riza Ontiveros at Senator Win Gatchalian. Pero hindi naman ako masyadong nababahala o nag-alala kasi alam ko naman na matindi naman po ang tinatawag na security procedures or security vetting ni Senators sa Riza Ontiveros at saka si Win Gatchalian. Ano na ba ito nangyari sa
So anyway, yan lamang po ay binabanggit ko lamang kasi baka hindi alam nila ni Senators Win Gatchalian at saka Senator Riza Hontiveros. Kaya kung sino lang nakakaalam, nakarinig dito, please relate to them na doble ang ingat. Hindi po dapat baliwalain po ang pagkatao ni Alice Go. Malaanghel ang mukha, pero sobra pa sa demonyo ang kanyang dibdib sa sobrang sama. So ganun po ang aking nalalaman sa kanya base po sa aking mga A1 source na malalapit po kay Alice Go. Siyempre, hindi ko babanggitin kung sino tong aking pinagkukunan ng impormasyon. So ngayon, umaasa lamang po ako sa aking kredibilidad na marami po ang tumatawag sa akin, nagbibigay ng impormasyon dahil po nakakaasa sila na ang mga sikreto nila ay hindi mabubunyag kailanman. Kaya lahat kayo nakikinig, huwag kayo mag-alala kung meron kayong naiisip na pwedeng makakatulong sa inyo, na kung sa tingin mo ang problema mo ay pwedeng malaking usapin na dapat malalaman ng madla o ng buong Pilipinas, huwag po kayo mag-atubili na kukontakin niyo po ako sa aking messenger. O di kaya, pwede po kayo mag-text sa aking cellphone number na ilalagay ko rito. O di kaya, pwede na rin na mag-email kayo. May email address din ako na ilalagay dito. totokausing@yahoo.com. At nais ko lang banggitin sa inyo na sa ngayon ay marami na po naka-line up, no, na mga tutulungan natin. Mahigit na po 12, siguro hindi naman sa pagmamayabang, sobrang tiwala nila sa akin na sila'y nagtitingin sa akin, tinitingalan nila ko na isang mala Superman na makakatulong sa kanilang mga problema. Ang isang tumawag sa akin ay yung mga taga Marinduque. Ang problema nila, inagawan din sila ng lupa, kagaya no nangyari sa Pugo, sa Purak, na inagaw ang lupa ng mga magsasaka para patayuan ng Pugo. So yan po ang nangyari dyan sa Purak. Ngayon, ang pag-usapan natin sa ngayon ay itong binigay sa akin na impormasyon ng malapit sa Pugo sa Bamban Tarlac na umaga pa lang, mga bandang alas 9 ng umaga kung hindi ako nagkakamali, may tumawag sa Natagakrami doon sa opisina ng Pugo diyan sa Bamban Tarlac. Ang opisina po na yan ay diyan po may mga tao, ang mga Pugo ni Alice Go, may mga tao sila diyan na nagbabantay. Ngayon, narinig ng aking source na may tumawag na hinahanap ang boss ng Bamban Pugo. At nang hinanap at ibinigay sa boss at sinabihan sa boss at narinig niya yung sinabi na ano na kayo, sumibat na kayo. Kasi mamaya po mga bago mag alas 12 ay lulusob na po ang grupo ng CIDG or Criminal Investigation and Detection Group. Ang tanong ko, bakit naman na nagbibigay? Ang sagot ko, sigurado ko yung nagbibigay niyan ay very much concerned sa Pugo sa Bamban na gustong-gusto niya hindi mahuhuli ang mga tao dyan. Ngayon, ang masasabi ko lang dyan ay ito po. Wala na kong ibang nakita na dahilan kung sino. Si General Karamat na siyang hepe ng CIDG. Totoo ba yan, General? Sagutin mo ko, General, kung totoo yan. Bakit? Bakit ko nasabi na si General? Si General ang aking tinutukoy. Isa ang dahilan. Sapagkat yung hepe ng unit ng CIDG na nag-operate sa Bamban Pugo na si Colonel Buyakaw ay tinanggal at itinapon sa CIDG unit sa Mindanao. Bakit mo tinapon yan? General Karamat?
Ipaliwanag mo yan. That is grave misconduct. Grossest than ever. Sobra-sobra ang ginawa mo yan, General. General Karamat. Sa tingin ko, ikaw, bibigyan kita ng pagkakataon, bibigyan mo ako ng mensahe kung ano ang iyong paliwanag dito. Pwede mo sabihin na hindi ikaw, pero ipaliwanag mo kung bakit na maaga pa lang ay nabigyan na ng sikretong informasyon ang grupo ni Alice Go na para mabigyan sila ng pagkakataon na makasibat bago dumating ang grupo ng Presidential Anti-Crime Commission na pinangunguluhan ni General Gilbert Cruz at kanyang spokesman na si Winston John Casio. O si Dr. Winston John Casio at saka si Mr. Kidato. So anyway, dahil sa maagang pagpaalam na papasok ang CIDG, ang naging resulta, nagulat na lang ang aking source nung nakita niya sa loob ng Pugo, biglang nagsialisan ang daming mga sasakyan, SUV, mga kotse, nagsialisan sa compound ng Bamban Pugo. Nagsitakbuhan, umalis, hindi na malaman kung saan pumunta. So ngayon, ang iba pa na nangyari, biglang naghanap, nag-ipon ng tinatawag na mga grinder. Yung grinder. At ano ang ginamit sa grinder? Ang ginawa sa grinder ay ginamit nila pangtanggal, pangbukas ng lahat ng volt. Ang volt na yun po, lahat ay mahigit 10 na volt. Ang volt dyan ay siguro kasing laki ng sabi ng aking source, mga 1.5 dupa. Dupa kasi Ilonggo na salita o Cebuano. Isa't kalahating dipa pataas at isang dipa pahaba at isang dipa o mahigit din ang kapal. So sa loob ng malaking bolt na yan ay naroon din ang maliliit na bolt. Sa loob ng maliliit na bolt nakalagay po ang maraming dolyares, US dollars, maraming mga 500 pesos, maraming mga 1,000 pesos, punong-puno po yung bolt na yun. At ang meron pa doon na nakalagay ay mga Rolex na relo. Hindi ko maintindihan bakit mahilig itong mga Chinese sa Rolex na relo. So, marami doon punong-puno po yun. Yun ang sinabi sa akin ng A1 source. Na habang minamadali nila ay siyempre itinakbo nila yun. Nung tinakbo nila pa isa-isa hanggat sa nang lumabas na sila, yung iba doon ay pumunta sa Fontana. Kaya nga sa Fontana, nung isang araw nakalipas ay nahuli ng PAOK ang ilang mga boss na Chinese ng Bamban Pugo. So yan po ang nangyari at kung bakit 167 na lamang ang nahuli ng CIDJ doon sa loob ng Bamban Pugo. So, yan po ang katotohanan. Ibig sabihin, kahit sa loob ng PNP may traidor. Ang nakakaasar pa dito, ang traidor ay general pa. Ayon po sa aking A1 source, si General Karamat ay isa sa mga police officers na tumatanggap ng buwanan na payula mula kay Alice Go. So, ang iba niya nakatanggap dyan ay yung general o director general o hepe ng Region 3 Police Office. At that time, yung hepe ng police office ay si General Jose Hidalgo. Tapos, yung provincial director pa ng Tarlac ay binibigyan din. So, ngayon, ang binibigay po ay hindi basta-basta. Kung sa Hueteng, ang binibigay ay buwanan na matigkalahating milyon sa hepe ng isang bayan o isang lungsod, sa kanila po milyon ang pinag-uusapan na binibigay ni Alice Go. Okay?
So, yan po ang sinumbong sa akin ng aking source na talagang malapit na malapit kay Alice Gu. So, ano pa ang nangyari? So, ngayon, dahil yan, ay sabi ko nga, naitakbo nila ang maraming mga Rolex na relo, maraming dolyares, at maraming mga peso na tag 500 at tig 1,000. Kaya yan din ang dahilan kung bakit 167 na lamang ang naabutan ng PAOK. So ngayon, isa pang dahilan kung bakit na nagsuspect sa ako kay General Karamat ay sapagkat ang nag-apply po ng search warrant ay ang CIDG at pinangungunahan niya ni Colonel Buyakaw. Kasi sila nag-apply, so kung CIDG, ibig sabihin si General Karamat ay may tauhan din na kasapi sa team ni Colonel Buyakaw. At iyon ang nagbigay ng text o tumawag. Siyempre, ayaw ng mga pulis magkaroon ng record, kaya tawag sila. So, tumawag para sabihin na nabigyan ng search warrant ng Malolos RTC itong si Colonel Buyakaw at lulusubin na lamang kinabukasan ang pogo na sa Bamban. So, iyan po ang tunay nangyari. So ngayon, paano natin, ang tanong dito, paano natin mapapaganda ang buhay ng Pilipino kung ang sarili nating mga opisyal sa pulis, sarili nating mga opisyal na nagbabantay, nagtumatanggap at nag-i-issue ng Certificate of Live Birth, na tumatanggap ng application ng late registration, ay hindi ginagawa ang trabaho nila kung ang ating Immigration Bureau ay binababoy nila ang trabaho nila at ginagawa ng paraan at nauso dyan ng visa upon arrival at doon nauso ang pastillas na trabaho ng mga pastillas gang. Sasalubungin, marami pong mga Chinese ang dumating sa Pilipinas na may passport, ang iba wala pang passport, dumarating, sumasakay lamang sa eroplano, pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, ay may sumasalubong na sa kanila na mga grupo ng pastillas gang at kahit walang passport, bibigyan na kagad ng visa, ipoprocess. Ang bigayan dyan ay minimum of 200,000 pesos sa bawat tao na dumarating. So iyan po ang totoong nangyari sa ating bansang Pilipinas. So tayo na mga tao na wala sa kahit anong opisina ng pamahalaan, at maraming mga tao dyan na mga Pilipino na nagtatrabaho bilang contract of service o di kaya job orders ay naghihikahos, nagtitiis kahit na kukunti ang sweldo, beyond o below minimum ang tinatanggap na sweldo, pagpatuloy pa rin ang trabaho at napakatapat pa rin sa serbisyo kahit na walang mga benepisyo. So, pero ito yung mga opisyal natin, matataas na nga ang mga sweldo, binibenta nila ang kanilang karangalan at integridad at sinisira pa nila ang kanilang trabaho at binababoy ng gusto, ininsulto ng gusto ang ating bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagbenta, ng pagtatrabaho, pagsuway sa kanilang trabaho, pagsuway sa utos na kung ano ang dapat nilang gawin. Pero mo, ilang beses mangyari, binigyan ng Philippine Statistics Authority ng certification na mayroon siyang birth certificate, pero sa pinagmulan, kagaya kay Mr. Willie Ong na drug lord, ay binigyan siya ng PSA ng authenticated na birth certificate, pero nandoon sa pinanggalingan sana na Malolos Civil Registrar's Office ay wala. So, paano nangyari na nagkakaganon? So, yan po ang problema natin po, sistema natin, ang ating mga opisyal ay hindi tapat sa tungkulin. Kasi sugo po yan ng pera. Ang problema sa ating Pilipinas ay bansa na maluwag. Maluwag pa kaya tawag sa atin Banana Republic. Kaya kung ganunin lang, madali lang tayo babaliin. So, ganun po nangyari, no? Binigay maaga pa,
ang impormasyon kay Alice Go. Kaya umalis sila ng maaga at ang nadatnan na lang ng PAOK ay 167 katao at nadatnan nila ang vault bukas na. Nung nadatnan nila, at least may nakuha pa sila kung ilang milyon. Pero ang dami-dami, punong-puno, lahat ng mahigit 20 na maliliit na vault na napapaloob sa isang malaking vault. Ang laman nun ay punong-puno ng dolyares at pera ng Pilipinas at mga Rolex na relo. Yan po ang sinabi sa akin ng aking A1 source. So ngayon, ang dagdag pa sa akin ng A1 source ay ganito. Si Alice Go po ngayon ay umalis na. Hindi malalaman kung nasaan at hindi na nagpapakita. So ginaya ang ginawa ni Kibuloy at ni Bantag. So ganoon kasi ang ating bansa ay isang bansa na madaling dayain ang lahat para makumita lamang itong mga sindikato. So ganoon po yan. Sa ngayon hanggang dito lang muna ang aking isisiwalat at marami pa akong matinding isisiwalat pero nakikiusap ako sa inyo na sa pagdasal nyo ako na lagi akong mag-iingat para hindi ako matsambahan ng mga kampon ng mga demonyo. Kasama na si Alice Go, kasama dyan si Lito Lapid, kasama dyan si Bong Pinida. Yan ang mga babantayan ninyo. Kasama rin si Bantag. Hoy, Bantag. Pagpakita ka na Bantag. Sumuko ka na kung talagang hindi ikaw ang pumatay kay Kaper si Lapid. Sumuko ka at tanging iyan lamang ang paraan at wala ng iba para mapatunayan mo na hindi ikaw ang nagpapatay kay Kaper si Lapid. So, ngayon, yan ang pakiusap ko sa inyo, sa lahat, ipagdasal nyo lamang ako. Nakikiusap din ako kay kay Mr. Kay Attorney Bombit Abad na ipagdasal din ako. Tinetext ko siya na live ako ngayon. Text siya. So, yan lamang po ang aking pakiusap at malay mo, baka swertihin din tayo at pag manalo tayo na senador for the first time in history, kayo makakakita ng totoong senador na ang senador na siyang totoong konsensya ng bayan.